Yung parents ng husband mo. What do you want to tell them? Sorry po. Oh my God. I'm so sorry. Alam ko po, nasaktan ko po kayo. Dahil inatake ko po si Patrick sa social media, nagpadala po ako sa galit ko. I have no excuse. I'm very sorry po. Hindi ko po gustong saktan kayo. Hindi po kayo naging masama sa akin. Kaya sana kahit man lang po yung relationship natin, hindi po mabangasan. At mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo. Alam po ng Diyos. Mahal ko po kayo. Dito man po nagtatapos yung relasyon namin ni Patrick, pero sana po ang relasyon ko sa inyo at ang relasyon niyo po sa mga anak ko. My only wish is for us to continue po ng matiwasay. I'm very sorry po. I'm very sorry. Kung ano man po yung magiging desisyon nyo, tatanggapin ko po. With all due respect. Maraming salamat po, Mama, Papa, Ate, Ate Onji. Sa lahat po nang naitulong nyo po sa akin. At sa pamilya ko po, at sa pagmamahal nyo po sa amin ng mga anak ko. I'm very sorry po, and mahal ko po kayo. Mag-iingat po kayo palagi. Sobrang sakit lang po kasi mahal ko po sila. Mm-hmm. Nung araw pa lang po na natuklasan ko po lahat ng ginagawa sa akin ng asawa ko, yung bahay po talaga yung inuna ko. So I messaged my mother-in-law and I messaged my sister-in-law kasi yung pinaka-close ko po sa kanila magkakapatid. Sabi ko po, kahit bibilin ko po yung lupa or ibenta po natin yung lupa, marami po sa akin pwedeng tumulong na buyer, tapos isasauli na lang po, pagkatian po natin yung pinagbentahan. Or kahit sa inyo na po lahat ng pinagbentahan, basta po mabalik po sa akin yung Pinanggawa mo naman. ginastos ko po dun sa bahay. Yung pagbili po ng lupa, sabi po sa akin ng sister-in-law ko, hindi daw po kaya ng mother-in-law kong pakawalan yung land. Kasi po, sila daw po yung ginapang daw po nila yon, which is I completely understand. So sabi ko po, kahit ibalik na lang po sa akin, kahit pa kunti-kunti yung pinampagawa ko po ng bahay, kasi para mag-startan nyo kami. Kasi nga po, syempre, hindi naman po biro yung pinampagawa ng house. Wala daw po silang pabayad sa akin. Okay, they can make you pay rent. Are you willing to do that? I'm na rin. Hindi na Kasi po namin kayang tumira doon. unfortunately for us, no? And I speak to you here as an honest lawyer lang. Hindi ko ipapangako sa iyo ang lahat nang wala naman sa batas. Okay? They can make you pay rent, you can buy the land, or you can, or they can buy the house. Ayaw nila. Ayaw nila yung mga yun, no? At least po, nung day po na yon na kinausap ko po sila. Kasi ang sabi pa po sa akin ng mother-in-law ko, ano na naman gagawin ko? Alam mong ayokong magkahiwalay kayo. So, I have an idea on my mind na baka yun po yung hindi ko po to parang kinukonclude, but I think yung house, yung ginagamit nila na pang-ipit sa akin para hindi ako tuluyang makipaghiwalay sa asawa ko. Do they want you to maintain the relationship with your husband? Okay. Can I touch on matters sa labas lang muna ng bahay, but will affect the negotiation kasi. So, as a person who has practiced law, and part of that practice is negotiation with the counterpart party. Hindi natin sila sabi, kalaban natin sila. They are our counterparts in the negotiation. Mahirap kasi that emotions are high. Personally ako, I haven't gotten the opportunity to watch what has been posted, what has been said. Di ko nakita masyado due to hindi talaga ako ma-expose sa SOCMED. Pero from what I've heard, and you can correct me from this, medyo marami ng words, Yes. comments between you two kung ano yung pagkatao niya and siya kung ano yung pagkatao mo. Oh. Marami na. Diba? And that will, paano ba? That will make negotiations close to impossible. I'll be completely honest. Yes po. Mainit kasi dugo natin sa isa't isa in the negotiating table. How will we come up with a compromise kung magkagalit tayo? So here's my advice. I know you're a content creator. No? And kahit pa paano, by the appearance of me in this show, sa pagka-appear ko dito, I sort of understand na it becomes a habit, it becomes normal na mag-post tayo. Parang unconscious decision na lang natin. Everything is normalized, ipopost natin lahat ng ginagawa natin. But, again, I don't know how the netizens will react to this. Maybe they like watching whatever it is you're posting. Pero for your own sake. So you can have a better legal position and a better position in the negotiating table. Tama na. Yes po. And you are here for a certain other legal issue.
Ano po yun? Yun po kasi yung sa bahay po. Yung sa bahay po na pinagawa ko po. Kaso po kasi nakatayo po siya sa lupa po ng in-laws ko. Okay. Saan yung lupa na to? Where is it situated? Sa Bustos po, Bulacan. Bustos, Bulacan. Opo. Okay. Have you seen the land title? Kanino nakatitulo yung lupa na to? Hindi po but at least po from what I know, sa mother-in-law ko po. Sa mother-in-law mo. Nakapangalan yung lupa. Okay? Yun po yung alam ko. And yung bahay, pinatayo mo, what year was this? Last year po, ng mga around March po siya nag-start tinibag. Okay, Meiko. Gaano katagal tinatayo yung bahay na to? For how long 1 was year. it? 1 year. At for that year, hindi ka sinabihan ng mother-in-law mo na wag mo ipatayo yan, itigil mo yung construction na yan. No. No. Hindi kasi pinagsabihan, pero did you let them know that nagtatayo ka ng bahay dun sa lupa na yan? Yes po. Originally po kasi dapat ipaparenovate lang po siya. Kasi parang small office lang po siya. Parang dati po kasi siyang tahian. Yun po yung kwento sa akin ng husband ko. Dati po siyang tahian. So may office po yun and may malaking garahe sa likod. So, dapat po ipaparenovate lang namin. But then, nag-decide po kaming mag-asawa na magpatayo na lang ng bahay. Okay. So, nag-ask po kami ng permission from my in-laws po, sa parents po niya, ganyan kung pwede. Kasi sayang naman po kung kung ipaparenovate lang, konting tweak, tapos sisirain ulit kung magpapatayo naman din ng bahay. Kasi meron po kaming common knowledge na binibigay na po sa amin yung lupa, hinahayaan po kaming gamitin. So even before pa Is there pumatayo any yung bahay, formal agreement to this na binibigay sa inyong lupa or wala? just verbal agreement. So sa ngayon, as paper stand, lalabas na sa kanila nakapangalan. Sa kanila po. And walang donation, walang negotiations regarding this donation at all na nangyari. That's on paper. Wala. Okay. How much do you think yung bahay, how much did it cost you to construct the house? Originally po kasi, nag-withdraw po ako ng 5 million in cash. In cash po yun. And then, yung 1 million po doon sa 5 million is pinabili ko po ng lupa na nasa harapan po nung tinatayong bahay. So, as far as I know po, yung 4 million, yun po yung nagastos sa bahay. Why not construct the house dun sa lupa sa tapat ng tinatayuan? Kasi po, naghati-hati po kami doon eh. Kumbaga, hindi po siya buong lupang sa akin. Okay. And yun nga po, since may common knowledge nga po kami, na binibigay na po sa amin yung lupa na yun, kumbaga, transfer na lang po yung title. Siyempre po, ako, And this house was meant to be a family home. yes. Okay.